why we need to pray. Okay, bakit daw natin kailangan manalangin? At syempre, alam naman natin na ang panalangin ay napakamahalagang bagay na. Kaya sinasabi dito na yung ano nga daw po, yung dapat yung panalangin lagi natin ginagawa nga po yun, di ba? Kaya simulan na po natin. Sabi diyan sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Or yung sasabi nga na pray without cease. Ayun, yung favorite natin na ano, di ba? Sinasabi nga na manalangin tayo ng walang batid. Kaya yun nga sa number 1, prayer is essential for our lives. Pag sinabi essential, di ba? Ibig sabihin kailangan talagang ano talaga siya, hindi mo talaga pwedeng yung parang sinasabi na pwedeng kaligtaan. Ibig sabihin kapag essential, di ba? Kapag kailangan, ibig sabihin, no, dito yung mga bagay na talagang nasa una sa mga priority mo nga. At katulad nga dati, di ba, yung nagkaroon ng pandemic, merong mga usap-usapan na bakit magagathering yung mga church, di ba? Essential ba yun? Kailangan ba yun? Di ba? Pero ang totoo, kailangan yun kasi wala namang makakapagligtas sa atin kundi si Lord lang, di ba? Walang makakapagpagaling, walang makakapagpingat po sa atin kundi si Lord lang. Kaya sabi dito, without prayer and God's word, which connect us to the heart of and mind of God, we are left to our own imagination and self-destructive habits. Kapag nga daw po, sabi pala dyan sa Proverbs 3:6, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. Na, kasi kapag nga daw po tayo nag-pray, ang nangyayari nga, tsaka tayo nakakonect sa Word of God, ang nangyayari daw po, yung mga isip natin, yung mga puso natin, nagbulumihanan yun. At madalas nga, di ba, nagkakaroon tayo ng mga, nadidistract tayo sa mga bagay-bagay. Kapag daw po hindi naka-align o hindi tayo nananalangin, sinasabi dito na nagkakaroon daw po ng mga pagkadismaya at kahit nga daw po distraction sa mga buhay natin. Kaya sabi dito, si Lord po, He longs for us to come to Him. Na gusto talaga ni Lord, di ba, na lumapit palagi tayo sa Kanya at lagi tayong humihingi sa Kanya ng divine na guidance, di ba? Na parang sa atin nga, di ba, kumari pag may mga humihingi sa atin ng tulong, iniisip natin na, ay siguro talagang magtitiwala siya sa akin. Ganun din daw po sa Panginoon. Na every time nanalangin tayo, sinasabi lang natin kay Lord na, Lord, tulungan niyo po kami. Lord, kailangan na po namin. At sabi nga, di ba, He seizes the opportunities to answer us because in doing so, He is glorified. Di ba? Gusto niya kasi na, kaya nga, di ba, na kapag ginagana na lang tayo, tutugunan yun. That means kasi gusto ni Lord na marinig yung panalangin natin. At the same time, gusto ni Lord na mag-glorify nga siya sa buhay natin. Di ba? Na makita na it is the work of the Lord, siya ang kumitiba sa buhay natin. At sabi nga po dyan, God holds the key. Si Lord talaga yung may hawak ng susi. Di ba? Kung nga rin, isip natin, ano yung mga minsan may mga susing na tayo, diba, mga key ng success, key ng kung ano-ano, pero ang katotohanan, si Lord talaga ang pinakasusi sa lahat ng bagay, diba? Susi siya sa buhay natin, siya ang susi sa success natin, diba? At si Lord mismo, hawak-hawak niya nga daw po ang susi na yun na kung saan hinahanap-hanap ng mga tao. Kaya sabi diyan sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Diba? Ito yung yung si Mark Hankins, tsaka sila Kenneth Hagin, diba? Diba mga father of faith sila, talagang mga preachers sila ng pananampalataya. Lagi ko sa kanila itong naririnig, yung Mark 11:24, diba, na kapag daw po ang hiningi natin sa panalangin, paniwalaan natin yan, diba, at matatanggap natin yan, diba, na talagang ang pananampalataya talaga, tinatawag doon na limitless. Talagang wag natin siyang limitahan kasi kung meron ka daw po tayong pananampalataya katulad nga ng mga preacher na to, 'di ba, na kung saan may mga amazing silang nagawa na dahil sa pananampalataya nila, 'di ba? Talagang nagagawa nila yung mga extraordinary na bagay. Pero hindi dahil din sa work nila, kundi dahil meron tayong supernatural na Diyos na tinatawagan po nila. At tinatawagan natin, di ba, hindi lang para sila. Sabi rin dito, prayer has the ability to show us both our weakness and God's strength, di ba? Na kapag nag-pray tayo, pinapakita lang natin na tayo ay mahina, pero pinapatunayan natin doon na si Lord malakas siya, di ba? Si Lord ang bahala sa atin. At sinasabi din dito na nakikita ni Lord, nalalaman niya lahat ng meron sa atin. Sabi diyan, habang nanalangin tayo, nire-reveal yun na weakness natin yun, di ba?
parang sinasabi doon, na nare-reveal, tuwing nag-pray ka, na sinasabi mo lang na, Lord, hindi ko po ito kaya kung ako lang. Kaya lagi kang tumitingin sa Diyos at saka lagi kang humihingi ng strength sa Kanya. At sabi nga, despite sa mga weakness at saka failures natin, mahal tayo ni Lord. Kaya we thank the Lord kasi meron pong prayer, di ba, na yung mga tao pwede tayong husgahan, pero si Lord, pag nag-pray tayo, di ba, hindi niya tayo nihusgahan, kundi pinapakinggan niya pa nga po tayo. Kahit nga daw sa mga failures natin, sa mga kasalanan natin, nakikinig ang Diyos at nagpapatawad nga po siya. Sabi dito, kapag nag-rely tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya, niligtas niya tayo at saka pinapalakas niya tayo. Sabi nga, binibigyan niya tayo ng yung ine-enable niya tayo na magawa ulit yung mga bagay-bagay na pinagkakatiwalaan ulit tayo ni Lord na gawin pa rin yung mga gusto niyang ipagawa sa atin. At sabi nga dito, ang pag-pray, it is a divine revelation. Kasi nga, di ba, tuwing nag-pray ka, binibigyan ka ni Lord ng mga bagay na kung saan hindi nare-reveal sa iba, pero sa iyo nire-reveal ni Lord, di ba? Sabi mga personal na mensahe ni Lord sa atin. At the same time, di ba, ina-assure niya tayo na talagang gusto niya pa rin tayong gamitin, tsaka anak niya tayo. Sabi nga, He holds the key that unlocks the door to provision for your everyday need. Na ano ang kailangan mo? Kailangan mo ba ng protection? Nandiyan si Lord. Kailangan mo ng provision? Nandiyan si Lord. Diba? Kailangan mo ba ng makakasama? Nandiyan si Lord. Kailangan mo ba ng love? Kailangan mo ba ng joy? Kahit nga daw lahat ng gusto mong hiningin, sabi doon, si Lord ang magbibigay sa atin. At sabi nga dito, ang kailangan lang natin gawin, we need to wait, simply wait while praying, diba? At sabi nga, hindi natin yung nakikita agad, pero sabi doon, mag-a-appear yun soon, di ba? Yung sinasabi, ito na yung pinag-pray ko nung kailan, pero in the physical realm, nangyari siya, di ba? Yung mga pinag-pray natin na, Lord, bigyan niyo po kami ng pambayad, di ba? Ngayon wala pa. Pero kinabukasan, mamaya, di ba, andyan na. Ganun si Lord mag-assure sa atin at mag-answer ng prayer. At sabi nga po dito, with a regular prayer life, you can have peace instead of panic in the midst of turmoil. 'Di ba sa mundong napakagulo, sabi dito sa parang yung mga pagkakataon na nakakawala ng peace. Pero sabi dito kapag nag-pray tayo, 'di ba? Kapag mayroon kang prayer life, bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan. At sabi nga, meron niyang tinatawag na percentage of increase. Sabi dito, how can we get percentage of increase? Paano daw natin makukuha? Paano tayo magiging hindi maalalahanin? Paano tayo, yung maalalahanin na nag-worry, ha? Paano tayo hindi aalala ng mga bagay na minsan sa mga problema, di ba? Sabi dito, yung Luke 18:1, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Sabi diyan na mag-pray tayo. Di ba diyan sa Luke 18:1, diyan yung kwento ng a friend at midnight at saka ay 18 para hindi lang 1 kasi buong 18, di ba? Yung friend at midnight at saka yung yung makulit na yung makulit na babae, di ba, na widow na nangungulit dun sa judge, di ba? Kaya sinasabi doon na if we always pray and not give up. Kaya di ba ano nangyari? Dahil nga nangulit sila, nangyari daw. Sabi doon, nagawa ay nakuha nila yung gusto nila. Kaya sabi ito, by obeying this instruction, the word of God, and encouraging others to do the same. Always pray and don't lose heart. Na laging ganun, di ba? Na maging kung kaya daw nating mangulit sa mga tao, di ba, para pagbigyan tayo sa Diyos, gawin daw po natin yun. Kasi si Lord talaga, hindi naman siya nakukulitan sa atin talaga. Gusto desire ni Lord na ibigay yun, delight niya na ibigay yun sa atin. Pero ang gusto ni Lord na huwag kang mapagod manalangin, di ba? Huwag kang sumuko. Ayun yung dapat gagawin natin para magkaroon ng increase ng percentage. At sunod, number 2, sabi dito, prayer helps build a relationship with God. Na every time na nag-pray po tayo, nakakapag-build pala tayo ng relasyon sa Diyos. Di ba? Kasi ang prayer, sabi two-way to, di ba? Sabi dito, nag-pray tayo sa Diyos. At the same time, sa pag-pray, pwedeng mangusap din ang Diyos sa atin. Bakit siya nakakapag-build ng relationship? Kasi 'di ba, tayo nagiging magkakakilala tayo, nagiging close tayo every time na magkakasama tayo, every time na magkausap tayo, 'di ba? Ganun din po sa Diyos, na every time na nagpe-pray tayo, nagiging close natin si Lord. 'Di ba? Kasi may mga pagkakataon na nangungusap si Lord audible. Yung audible na voice, 'di ba? Na nagsasalita talaga siya. Minsan naman in our hearts po, 'di ba? Kaya ibig sabihin, alam na alam mo nangusap si Lord sa iyo. Sabi nga dito, it was not come natural until
years later. Alam niyo po, ang pagpipray, hindi siya sabi pala sa James 4:8a, come near to God and He will come near to you. Na every time po, may kasunod kaya, pero kaya A lang ang lagi po. Kaya sabi yan, every time na lumalapit po tayo kay Lord, lumalapit din siya sa atin. At sinasabi dito, di ba, hindi to nagiging, it will not come natural. Dapat talaga, nag-take time ka, may effort, di ba? Makakabuild daw po tayo ng relationship kay Lord every time na lumalapit tayo sa Kanya, every time na kinakausap natin siya. Pero kung sinasabi lang, magkaiba daw po yung alam na kilala natin si Lord at yung meron tayong relasyon sa Diyos. Okay? Kasi meron naman talagang sasabi, kilala nila ang Diyos, pero hindi naman silang relasyon sa Diyos, di ba? Katulad nga daw po nung sinasabi ng mga pinupuntahan yung mga nila na mga artista, di ba? Kilala nila yung mga artista yun, pero yung artista bang yun, kilala sila. Ganon din po sa Diyos na hanggat hindi tayo lumalapit sa Diyos, hanggat totoo, kilala tayo ni Lord personally. Pero pag hindi natin siya ina-acknowledge, siya din po, sabi doon, hindi niya rin tayo i-acknowledge, di ba? Kaya dapat tayo, gusto nating magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Sabi nga po, unless we talk to God and learn to recognize His voice. Sabi sa Bible, di ba, alam ni Lord kung sino yung mga sheep niya, at alam din ng mga sheep niya kung ano ang voice ng shepherd nila. Kaya ganun din tayo, di ba? Every time nag-pray tayo, alam natin ay hindi to boses ni Lord. Kapag alam mo parang negative o kaya parang hindi naman talaga ganun yung tinuturo sa Bible. Kaya nga, di ba, natagabasa po talaga tayo ng Bible. Sabi din dito, however, we learn to live in a place of contentment. Na kapag nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos, di ba, nagkakaroon ka ng place of contentment. Na ibig sabihin, alam na alam mo si Lord ang bahala sa iyo, hindi yung kung sino man. Kaya sabi po dito, God always has a bigger picture and a better plan than we can fathom. Na hindi natin maurok, hindi natin maisip, pero meron talagang greater plan si Lord, di ba? Kaya kapag may relasyon tayo sa Diyos, alam nating the one, sabi nga, merong humahawak ng future natin, di ba? Which is si Jesus nga po. Sunod, number 3, sabi diyan, prayer has no boundaries. Ayan, ang pananalangin, wala yung boundaries, walang hanggang dito ka na lang ha, walang limit yon, 'di ba? Unlike sa mga tao sa paligid natin, 'di ba? Kapag nagkaroon na ng lamat, nagkaroon na ng ganto, may boundaries na, nilalagyan na ng walls. Pero kay Lord, sabi dito, wala yung boundaries. Sabi nga, 'di ba, ang prayer, kahit nasa ibang bansa pa yung pag-pray mo, pwede mo siyang ipag-pray. Hindi pwede sabihin na, ay, malayo po siya, hindi ko po siya mapag-pray. Kasi every time na nag-pray ka, di ba, narinig to ni Lord. At lumalapit ka sa Diyos na sabi nga, di ba, He is everywhere, at saka He is listening to us, di ba? Sabi nga po dito, sa Matthew 21, Jesus replied, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ayan yung laging sinasabi dyan, di ba? If you believe, you will receive. Ano man ang hingiin mo sa panalangin. Iba't iba lang yung version kanina, di ba? Pero para-paras lang na kapag naniwala ka, mare-receive mo, di ba? I-ask natin yon sa panalangin. Kaya ano man daw po yan, magmukhang mahirap man, 'di ba? Mukhang andaki man, pero sabi nga po ni 'di ba, ni sino yun yung may Oral University, Oral Roberts, 'di ba? Sabi niya doon na na dream big, 'di ba? Mag-dream tayo ng big. Na ibig sabihin kahit parang sa atin imposible. Pero thank you kay Lord kasi ito sa Diyos, 'di ba? Nothing is impossible. Kaya sabi po dito, called upon intercessors to agree with you in prayer. Kung wala pa ng boundaries ang prayer, di ba, hanap ka ng ka-prayer partner mo, di ba, mag-intercede kayo na may mag-a-agree sa'yo. At lang sa ngayon, di ba, paras kayo, di ba, na sabi doon, na-claim yung answered na prayer. Sabi din dito, God heard and answered. Tandaan natin ha, hindi lang nakikinig ang Diyos, tumutugon din po siya. Minsan may mga taong nakikinig lang sa atin, pero hindi naman masolusyonan yung mga hinihiling natin o kaya hinihingi natin. Pero sa Diyos, pinapakinggan niya at the same time, ina-answer niya, sinusolusyonan niya. At sabi po dito, for instance, we don't realize how pleased God is when we submit ourselves as living sacrifice to Him and how He receives us upon His altar in heaven.
Na, di ba, sabi dito, di ba, na ang totoo, gusto talaga, please talaga si Lord every time na nag-pray tayo, di ba? Natutuwa talaga si Lord kasi naisip niyang palagi na meron naman si Lord na bagong i-answer sa buhay natin, panibagong answered prayer, at saka panibagong nga daw pong mga bagay na ikaka-glorify ni Lord sa buhay po natin. Nag-glorify siya kasi, di ba, lagi mag-thank you tayo sa Kanya, tsaka talagang i-acknowledge natin siya. At sa number 4 po, sabi diyan, prayer needs to be combined with a pure heart. Ayan, tandaan natin, di ba, sabi nga sa Bible, bago daw tayo lumapit sa Diyos, kung meron kang nasaktan o meron kang nakaaway na kapatid, di ba, makipag-ayos ka muna doon. Kaya ganun din sa prayer natin, na every time na nag-pray tayo, kailangan, combined yun ng pure heart. Kailangan malinis talaga puso mo. Kasi ang totoo naman, bago ka talaga lumapit kay Lord, personally, di ba, alam natin yun na parang pag di naman talaga tayo okay, ang hirap talaga mag-pray. Kaya ang gagawin mo talaga, iiyak ka muna kay Lord, hingi ka ng sorry, magsasabi ka talaga kay Lord ng mga gantong bagay, di ba? Yung hindi mo tatago kay Lord, yung mga bagay-bagay, kasi wala naman po tayong matatago kay Lord. Okay? Kaya sabi sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. Ito kompleto na. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Kaya sabihin, di ba, maging maayos daw po muna ang puso natin. Nang sa gayon, pag nag-pray na tayo, kaya nga, di ba, yung sinasabi sa Father's Heart, yung sa Las Piñas na pinupuntahan natin dati, di ba, nasabi doon, dapat, daw, yung mga intercessor, bago sila mag-intercede, kailangan ayusin muna yung puso. Kasi mamaya, dahil nga pag marumi daw po yung puso, hindi pa maayos, di ba? Baka hindi sila makapag-pray ng maayos. Kaya inaayos talaga yung puso. Ganun din talaga. Lagi naman yun. Kahit naman, hindi pa, sabi nga pag nag-pray ka talaga, kusang yun ni Lord sa i-reveal niya na ayusin mo muna puso mo, maging ganito ka muna, di ba? Bago ka lumapit sa Kanya. At saka kasi ang Diyos nga po, He is holy. Sabi diyan, God is holy and it is vital to approach the Lord in prayer with a pure heart. Kaya kailangan na pure heart talaga. Hindi pwedeng mag-pray tayo kay Lord na parang nagmamataas pa tayo, nag-pray tayo kay Lord na parang ito. Kasi ang totoo, kahit magmataas ka, parang nagsasalita ka lang, may inisip ka lang, pero hindi naman talaga nakakarating yung prayer na yun sa Diyos hanggat hindi maayos yung puso niya. Kaya sabi ito, this does not mean that you will never wrestle with issues. Sinasabi dito, di ba, na hindi naman ibig sabihin na yung pure heart ba, talagang wala ka bang naiisip na problema, hindi ka ba nag-aalala? Siyempre, may mga pagkakataon na ganun daw tayo, pero sabi dito, God gave us the gift of prayer as a means to communicate with Him and to receive His help and healing in the midst of our many personal struggles. Ito naman yung sinasabi na kung may nang-away talaga sa iyo, 'di ba? Syempre di maayos puso mo. Pero once na iniyak mo yun kay Lord, nagsumbong ka sa Kanya, nagsabi ka ng mga ganito, 'di ba? Kine-cleanse niya, inaayos niya yung puso mo, at the same time, kino-comfort ka niya. Kaya after nun, 'di ba, yung galit mo sa nang-away sa iyo, 'di ba? Kasi di naman ikaw yung nang-away, nawawala na yun. Tapos napapalitan niyo yun ng comfort ni Lord at saka ng love niya. At the same time, 'di ba? Nahi-heal daw yung yung inner na dapat i-heal sa mga heart natin. At sabi po dito, going to God with a pure heart means that your intentions are without guile or bitterness. Na kung lalapit ka kay Lord, di ba? Lalapit ka na kung sino ka, you can come as you are. At the same time, di ba? Walang intention ng sinasabi, kaya ka lumalapit kay Lord kasi alam mong weak ka. Alam mong, Lord, mahirapan talaga ako magpatawad kung ako lang, kaya Lord, tulungan niyo po ako. Ganun palagi, with a humble heart. Hindi yung lumalapit ka, hindi daw po talaga lumapit kay Lord na, parang nang lalamang tayo, o kaya bitter tayo sa mga puso natin. Kasi, hindi daw po, yung bitterness, di ba, evil spirit yun. Kaya dapat alisin yun sa atin. Kaya every time na yung mga ganun, di ba, lagi tayo sasabi, Lord, alisin niyo po. Kaya nga, di ba, may prayer ay sabi ng lalaki kay Jesus, sabi ni Jesus, di ba, naniniwala ka ba? Sabi ng tatay niya, di ba, Lord, help my unbelief, di ba? Kasi ang totoo, hindi talaga siya naniniwala. Kaya nung sinabi niya, Lord, help my unbelief, di ba, ano nangyari? Tinulungan siya ng Diyos, di ba? Kaya nangyari, napagaling yung anak niya na sinasaniban ng masamang spirito. Na parang mga doubt tayo sa puso, di ba? Laging hingin natin kay Lord na, Lord, tulungan niyo po ako. Kasi si Lord lang yung may kayang tumulong sa atin. At number 5, sabi diyan, prayer needs to be combined with God's Word. Ayan, kanina, pure heart. Ngayon naman po, God's Word.
Kasi every time daw po, di ba, tinuro naman to sa atin before na every time na God's word yung pinagpipray natin, sabi doon, you are praying a perfect prayer, di ba po? Kasi alam na alam mong may kaakibat na pangako yun ng Diyos. Na parang yung sinasabi nga na dahil sa tayo ni Lord, hindi niya po yun, pwede mo talagang sabihin sa kanya na, Lord, sabi mo po yun sa Bible, Lord, sabi niyo po sa mga salita niyo. Kaya ibig sabihin talagang i-answer ni Lord, di ba? Kaya ito yung isa rin sa mga magandang prayer, di ba? Na pag nag-pray tayo, alam natin yung word of God kasi ang mangyayari doon, di ba? Sabi doon, pakikinggan nyo ni Lord na, ay, pangako ko nga pala yan. Kasi di ba nga po, ang pangako ng hari, hindi napapako. Sabi yun, the word of God is truth. It is to be respected and to be the basis of our prayers. Tandaan natin kasi, ang word of God, di ba, katotohanan naman talaga. Kaya nga sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. Sabi diyan, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete. Sabi diyan, thoroughly equipped for every good work. Na ibig sabihin nga na inspire inspired yon sa breath of God, di ba? Kaya ibig sabihin, kapag in-speak natin in prayer yung word of God, talagang pakikinggan yun ni Lord. Lalo na yung mga pure nga daw po, di ba? Yung mga faith confession na pure yung mga ang tawag doon, yung word of God talaga doon. Di ba? Nakakatuwa na i-encourage ka na at the same time, sinasabi pa kay Lord yung mga prayer mo yun. Sabi din dito, He wants us to include His word in our prayers in order to show Him we are trusting in His promise and are expecting Him to fulfill them. Na kapag daw pala ganun, di ba, sinasabi lang natin kay Lord na, Lord, pinapangawakan namin, nagtitiwala po kami sa pangako mo, di ba? Kaya ine-expect natin na ipupulfill yun talaga ni Lord kasi pangako niya yun, sinabi niya yun. Okay po? Kaya sa number 6, sabi diyan, last na yan, prayer reveals God's will. Yan, tandaan po natin, kapag nag-pray tayo, nare-reveal ang kalooban ng Diyos, di ba? Yung kaya, kapag prayerful talaga yung tao, di ba? Hindi daw siya madadaya ng kaaway. Kapag prayerful ang tao, hindi siya madadaya ng mga yung mga taong nadadaya na, yung sinasabi na, uy, sabi ng Diyos, ganyan-ganyan. Pero kapag prayerful ka, nare-reveal talaga yung kalooban ni Lord sa'yo. Kaya, paano mo daw kung malalaman ang kalooban ni Lord? Mag-pray ka. Di ba? Mag-pray ka, basahin mo yung Bible, at malalaman mo ang kalooban ng Diyos. Sabi diyan, asking what is your purpose, calling, existence, the answer is diligently seeking the Lord in prayer. Lord, ano po ang calling mo sa akin? Lord, ano ba ang purpose mo sa akin? Lord, bakit ba ako nandito? Diba? Ang sagot, manalangin ka, diba? Kasi si Lord, hindi siya madamot. Kung tatanungin mo siya, sasagutin ka niya, diba? Kung hihingi ka sa kanya, bibigay niya yun sa'yo. Kaya ibig sabihin, ano ang God's will? It is connected sa prayer at sa word of God. Kapag nakita mo, sinagot ni Lord ko sa akin sa prayer, at sa the same time nakita mo sa Bible, that means that is the will of the Lord. Sabi din po dito, prayer equips you with the ability to receive God's divine guidance. Ano daw po, pananalangin tayo, ini-equip tayo, di ba, na ma-receive natin yung God's divine guidance. And not to become weary in doing good. Ayun nga yung sinasabi sa di ba, 2 Thessalonians 3:13 na huwag daw tayong mapagod na gawin yung mabuti, gumawa ng mabuti, di ba? Kasi alam naman natin na merong Diyos na nakikinig ng panalangin po natin. At sinasabi rin dito, God wants to use your prayers to effect His will in the world. Na totoo po, alam niyo po ba, sabi dito, kung tayo nga po yung ginagamit ng Diyos, di ba? Na kasi tayo yung nandito sa mundo, di ba? Kaya sabi doon, every time na nag-pray tayo, meron tayong mga kinukuha natin yung authority, di ba? Kinukuha natin yung mga inaagaw ng kaaway sa atin, di ba? Ginagamit tayo ng Panginoon. Kaya nga daw ang mga Kristiyano nasa mundo, di ba? We are here in the world. Sabi doon, para pag-pray natin yung mga nakikita nating mga kaguluhan, nakikita nating mga pandaraya, di ba? O sabi nga kahit nga yung kaaway, ma-rebuke at saka ma-remove nga daw sa buhay natin. Sabi po dito, ang prayer, it brings spiritual help and cultural transformation. Kasi ang totoo, the power of prayer is real. Diba? Totoo naman talaga. Sabi nga, when you pray, your prayers are heard in heaven. God sends His angels to do His His bidding on your behalf. Nasabi po dito, di ba, na kung anong pinag-pray mo, di ba, isasan ni Lord yung mga angel na ito. Kaya yung sinabi mo, ito yung gusto mo, di ba, i-answer yun ni Lord according to His will.
At sabi din po, ang prayer, ini-strengthen niya tayo, di ba? For spiritual warfare. Kasi ang totoo, ang taong hindi daw po nanalangin, mahina talaga siya in the spirit. Kaya dapat lagi tayong manalangin, di ba? Kasi ang totoo, nararanasan naman natin yun, di ba? Na kapag di ka nag-pray, alam na alam mo, ang bilis mong magkasakit, ang bilis mong malupaypay, ang bilis mong yung sinasabi nga ma-discourage o kaya ma-offend, di ba? Na kasi alam mong hindi ka nag-pray. Kaya sabi dito, pag di pa rin tayo nag-pray, tulad ng sinasabi sa Bible, di ba, na yung sa Peter nga, di ba, nasabi doon, yung demonyo, tumitingin siya ng pwede niyang i-devour, di ba, kung sino yung mga may hina sa spirit, di ba, yung mga taong hindi nagpe-pray. Kaya, konting lang, kantsaw lang, agad, nangihina agad, hindi na agad hindi na maintindihan kung anong gustong gawin sa buhay, di ba po? Tsaka yung pag-pray, sabi doon, hindi ka talaga biglang ma-offend kung nag-pray ka talaga. Tsaka sabi nga, kahit pagalitan daw po tayo, kaya i-rebuke tayo, hindi ka magpapalit sa gawain. Kasi alam na alam mong nag-pray ako, pinapatag ka. Kaya dapat every time daw po na parang may nagko-correct sa atin, di ba? Mas lalo kang mag-pray, mas lalo kang lumapit kay Lord para malaman mo bakit niya ba ako kinokorek, ano ba yung mga sinasabi niya. Kasi si Lord, sasabihin niya po yun sa atin. Sabi diyan, when you pray and commit your concerns to God, you become an awesome threat to the devil, di ba? Devil's kingdom because he knows that you will not go down without a fight. Di ba? Gusto niyo yun? Yung talaga naman na kapag tumatayo kayo, di ba? Sinasabi doon na nagiging awesome threat ka to the devil's kingdom. Na parang pagtatayo ka, kapag lalabas ka na dyan, na yung kaaway na, ba naman yan, gumising na naman to, mag-pray na naman to, di ba? Yung parang mga ganun. Kaya nga po, di ba, lagi tayong yung mag-review, lagi talaga tayong mag-pray ng mga bagay. Kasi may mga sinasabi talaga yung kaaway sa labas, o kaya sa paligid, di ba, na hinahadlangan niya yung mga, natin, mga blessings natin. At sabi dito, He wants to cause you to walk away from God long enough to damage you. Ayun yung gustong gawin ng kaaway sa atin, na talagang malayo ka kay Lord. Kaya kailangan talagang magbantay tayo palagi sa pananalangin. Kasi nang sa ganun, yung kalooban ni Lord, ayun po yung mangyari sa mga buhay natin. Kaya sabi nga, di ba, sa prayer, ini-strengthen tayo. Yung prayer din, ito din yung tumutulong sa atin para mas lalo tayong maging matatag. Ina-enable tayo na magawa natin yung mga bagay-bagay. Kaya if you want to do something great, di ba, do the work of prayer, di ba? Ang great work, it is always the prayer, di ba? Once daw na nag-pray ka na, nag-kneel down ka na, di ba? Alam mo na nag-start ka na sa battle. Ayun ang sabi nga, di ba, ang totoong battle, ito daw yung when you are kneeling down. At every time na nag-kneel down ka, di ba, ano yung nangyari sa spirit? Kapag daw nag-kneel down ka na, ito na yung mga angels mo daw, ayun na yung nag-start ng battle na. Kasi, pag nag-pray ka na, ibig sabihin, yung mga kaaway sa paligid, ini-start mo ng patayin, ini-start mo ng alisin, di ba, sa paligid. Nang sa gayon, hindi sila maka-overcome sa buhay mo. Kaya, ayun lang po yung tungkol sa prayer. Tagad-bilad lang.